in there. Here. Yeah, come on, Uncle Howard. Come on, Howard. Hey, Dad. Sorry. Nagsimula ang movie ng sorpresang dinala ni Paul si Iris sa grand opening ng Skyview Tower, at masayang masaya silang pumasok ni Paul, at nang pagsakay nila sa elevator ay nag-alala si Iris dahil napakarami nila sa loob, at nang papaitaas na ang elevator ay bigla itong huminto na tila may masamang mangyayari. At dahil sa sobrang excited kaya't hindi na nila pinansin ito, pagkatapos ay sinabi na ang tower na iyon ay may taas na 150 meters, gawa sa bakal at mga salamin, at natapos lang ito ng napakabilis, kaya't kinabahan si Iris sa kanyang narinig, ngunit wala namang kakaibang nangyari at nakarating pa din sila sa itaas. Sinabi ng lalaking in charge na wala na silang space doon dahil sa dami ng mga guest at kailangan na nilang umalis, kaya't sinabi ni Paul na pinag-reserve niya si Jake, ngunit sinabi ng lalaki na tinanggal na nila si Jake, ngunit hindi pa din sila umalis at nag-enjoy na lang sila sa mga attraction. Pagkadungaw ni Iris sa salamin ay napaatras siya, kaya't nalaman ni Paul na may fear of heights siya, at nang iayos niya ang rose kay Paul ay bigla siyang natinik nito sa daliri, at pagdungaw niya ulit sa salamin ay nakaramdam siya ng pagkahilo kaya't agad siyang nagpunta sa CR. Sinabi sa kanya ng isang babae na ilang buwan na ba iyan, may 2 buwan na ngunit hindi ko pa sinasabi ito sa aking boyfriend. Pagkatapos ay nagpunta sila ni Paul sa tuktok ng tower, at nakita nila doon na pinagalitan ng isang guard ang isang batang lalaki dahil naghagas ito ng coin, at baka makasakit ito. Pagkatapos ay nag-propose na sa kanya si Paul kaya't naging emosyonal at napakasaya nilang dalawa, at sinabi niya kay Paul na buntis siya, samantala ay makikita natin na inihagis pa din ng batang lalaki ang coin, kaya't umipit ito sa isang fan. Pumasok na sila Iris at nagsasayaw sila dahil sa sobrang saya, pagkatapos ay sunod-sunod na natanggal ang mga tornilyo at nagbitak na din ang mga salamin, at habang patuloy na nagsasayaw ang lahat ay sumama ang pakiramdam ni Iris. Pagkatapos ay biglang bumagsak ang salamin kaya't nahulog ang kalahati ng mga sumasayaw, nagawang makahawak ni Paul sa isang kapirasong basag na salamin, ngunit nahulog na din ito, kaya't napatulala na lang si Iris, at nagtatakbo ang lahat ngunit biglang nag-apoy ang kusina kaya't sumabog ang tower, nagtakbuhan ulit ang iba pa sa elevator at dahil sa dami ng mga tao ay bumagsak ito, kaya't napisak ang matandang lalaki, at nang magunahan sila sa hagdan ay bigla namang gumuhong ito kaya't nahulog ang iba doon, at nang tumagilid ang tower ay nagawang makakapit ni Iris, pagkatapos ay nahulog ang coin sa piano kaya't nahulog din ang piano sa mga taong nasa salamin, at tinamaan nito ang batang lalaki na nakalabas na sa ibaba. Samantala ay nakita ni Iris sa itaas ang isang batang lalaking humihingi ng tulong, at nang puntahan niya ito ay bigla na namang gumuho ang tower, at ang tanging singsing lang niya ang sumobit, at nang mabalatan ang kanyang daliri ay bumagsak na sila. Pagkatapos ay biglang ipinakita si Stephanie na isang paulit-ulit na panaginip lang pala niya ang napanood natin kanina, at hindi niya alam na buhay pa pala ang kanyang lola na si Iris dahil hindi pa niya nakikita ito. Pagkatapos ay umuwi siya sa kanilang bahay at nagpunta sila ng kanyang kapatid na si Charlie sa bahay ng kanilang tito, at nakita nila doon ang kanilang mga pinsan, at tinanong niya ang kanyang tito tungkol sa kanyang lola na si Iris, at sinabi niya na palagi niya itong napapanaginipan, ngunit nagalit ang kanyang tito at sinabi nito na namatay ang lola mo para sa atin. Nagalit siya at iniwan niya tayo, at nanirahan siya sa isang isla at mula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa atin, at dahil dito ay nagkaroon siya ng kondisyon sa pag-iisip. Nilayasan siya ng kanyang tito ngunit itinuro sa kanya ng kanyang tita ang sulat na may address ni Iris, kaya't laking gulat ni Stephanie dahil ang picture sa sulat na iyon ang nakikita niya sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang tinitirhan ni Iris sa isang malayong isla, at sinabi niya sa security camera na ako ang iyong apo na si Stephanie, kaya't pinapasok na siya ng kanyang lola. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang ina at sinabi niya na matagal na niya kaming iniwan. Nakita ko po kayo ni Lolo sa harapan ng Skyview Tower na nawasak at namatay kayong lahat, at palagi kong nakikita ang mga pangitain na ito araw-araw. Nakikita ko din sa aking pangitain ang mga nakikita mo, at dahil dyan kaya't nailigtas ko ang lahat mula sa isang napakalaking aksidenteng nangyari ng araw na iyon. Kinuha ko ang coin sa batang lalaki na naging dahilan ng pagbagsak ng tower, at alam ko na din na mababasag ang salamin sa sahig, kaya't kaagad ko itong sinabi sa mic, at dahil dito ay maraming tao ang mga nailigtas ko dahil nalinlang ko ang kamatayan. Ngunit hindi naman iniwan ng kamatayan ng mga taong iyon, at nakipaglaro ang kamatayan sa kanila, at pinupuntahan sila nito upang patayin, ngunit hindi lang sila kundi pati na din ang kanilang mga anak at mga apo,
at pinatay din niya sa cancer ang iyong lolo Paul, kaya't nagpunta ako dito upang magtago at malinlang ko ang kamatayan, dahil kung mamamatay ako ay papatayin niya ang iyong ina, ang kanyang mga kapatid at kahit na kayo, ngunit habang nabubuhay ako ay walang mangyayari sa inyong lahat, bakit ko po nakikita ang mga ito, dahil nasa atin na ngayon si kamatayan. Pagkatapos ay ibinigay ni Iris kay Stephanie ang isang libro na may mga detalye ng mga nakaligtas sa insidente, at kung paano namatay ang mga ito at kung paano malilinlang ang kamatayan, ngunit hindi kinuha ni Stephanie ang libro at umalis, pilit na ibinibigay ni Iris ang libro, pupuntahan na kayo ni kamatayan at kailangan mong iligtas ang buhay ng ating pamilya sa pamamagitan nito, at dahil ayaw pa din niyang maniwala ay sinabi ni Iris, na ngayon ay tingnan mo ang aking kamatayan, pagkatapos ay sumingaw ang gas kaya't biglang sumaksak ang roof compass sa bibig ni Iris at namatay ito, kaya't naniwala na si Stephanie sa sinasabi ng kanyang lola, pagkalibing ng kanyang lola ay dumating ang kanilang ina na nang iwan sa kanila, at ngayon ay alam na niya na ito na ang susunod na mamamatay, kaya't upang mailigtas ito ay binasa na niya ang libro na ibinigay ni Iris, at nakita niya dito ang nakatago na isang coin na kinuha ni Iris sa batang lalaki, at nang malaman na niya ang lahat ay tinawagan na niya ang kanyang pamilya upang maalerto ang mga ito, ngunit wala namang sumasagot sa kanya dahil nagsasaya ang mga ito sa house party, kung saan ay nilalaro na silang lahat ni kamatayan.